Hello mga kahalaman! Ito naman po ang aking isi-share sa inyo yung ating Venus cactus. Ngayon ay napakadelikado kasi ang laki-laki niya. Tapos tingnan po ninyo, ang laki ng tinik, ang haba. Ang gusto ko pong gupitin yung tinik po ni Venus cactus. Ayan, marami na po siyang sanga o marami na siyang mga suhi, mga kahalaman yan. Yung isa ko po nito, ang payat. Yung nangulubot siya, di ko alam kung ano nangyari doon. Nakita ko na lang, nangungulubot yung aking Venus cactus. Tapos, pahaba na siya na payat. Ito, ang taba-taba po ng ating Venus cactus. Ito haba rin po ng tinik niya at saka napakadelikado, baka matusok tayo nitong Venus cactus na to. So hindi lang po kagandahan yung kanyang balat kasi may mga damage siya, may mga ganto-ganto siya. May iba rin po ako ganitong cactus, may mga ganyan. Kinutkot ko siya, matatanggal yung balat niya. Sakit yata yan ng cactus, mga kahalaman. O ayan, tapos meron siya dito, pinakaugat niya, lumabas dito. Ayan mga kahalaman. Ang lalaki po ng tinik nito, yung isa kong Venus cactus, nilipat ko kasi sa malaking pot, hindi ko mabubuhat yon. Naging ganito na lang siya kaikli mga kahalaman. Yan, naging ganyan, tapos pumayat siya, nangulubot, pero buhay pa rin naman hanggang ngayon dahil pinilit kong mabuhay yun. Tapos ito naman, mataba siya, napunggok. Matinik ito. Yun parang hindi siya matinik mga kahalaman. Siguro may ibang klase rin ng Venus cactus. Pero parehas silang ganyan. Parang ang naging itsura po noon na ganito na payat, tapos pahaba na lang siya. Ito medyo mataba pa. O ayan ang dami niyang suhi. Bali up, ano to? 5. Kasama natin yung sa ibaba na malaki. Kasi suhi na ito. Suhi na yan. Yan. So ito lang yung pinaka mother plant. Ang laki ng ating Venus cactus mga kahalaman. Ang taba-taba niya. Ayan. Ang taba. Kaya lang sobrang laki naman po ng tinik. Kung anong laki ng pagka Venus cactus na to. Ang lalaki rin ng tinik at saka ang haba. Nakakatakot na baka makatusok. Pero dito ko na lang siya itinanim. Ay gusto ko po itong ihang mga kahalaman. Kaya lang yari naman to sa ibon. Pag tinuka, damage na naman. Pero gagawin ko po ng paraan para mawala yung problema ko dito sa ibon. Hintay-hintay lang po. Gagawin natin ng paraan yan. Pinag-iisipan ko to kung tatanggalin ko po yung mga tinik niya o hindi. Baka naman po itong tinik niyang ito ay may panlaban kung saan. Kaya titingnan na lang natin kung tatanggalin ko ito. Napakahaba po talaga. Sobrang haba. Ayan ang tulis Pero yung isa, wala talaga akong nakitang tinik doon. Ito, meron talaga siya. Kahit pups niya, meron siyang mga tinik po. Ayan Pangit lang. Hindi siya talaga makinis. Ayan may mga ganyan yung iba kong cactus, may ganyan din talaga yung pangit. Ayan, may damage pa tingnan nyo. Dito na lang tayo bawi sa mga pups niya. Ito meron din Hindi ko naman po ito aalisin na mga pups niya. Hayaan ko ditong lumaki para magandang tingnan, para mas marami sila. Katulad nito, tingnan po ninyo itong dalawa, malaki na siya. Maganda rin siyang tingnan na nandito lahat. Kaya hindi ko tatanggalin po yan, saka na ako magpopropa niyan. Kasi meron naman po akong isang katarim lang sa malaking pot na sama-sama yung iba-ibang klaseng cactus, mahirap buhatin. So ito lang po yung i-share ko sa inyo, nag-iisa dito. At least itong madali-daling buhatin kasi maliit lang siya. Basa pa rin po yung kanyang lupa dahil ilang araw na to, mga 2 araw ko siyang dinilig, pero basa pa rin po siya Ang tagal po matuyo, di ba? Kahit po mainit ang panahon. Yan. Kasi hindi po pare-parehas talaga kapag dinidiligan natin yung mga halaman natin na sabay-sabay natutuyo. Hindi po. Kahit pa sabay-sabay natin diligan yan, may naiiwan pa rin talagang basa. Katulad nito, basa pa siya. Kahit hindi po yung kagandahan. At maraming po salamat sa inyong panonood. Bye-bye mga kahalaman!